Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini? Mula October 27 to November 2, 2024, pwedeng nangyayari na to, mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di ba kapar? Sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mag-pick up po energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to kung hindi pa rin dito na. Ito ang last deck. Oh. Well, ang dating dito may nililigawan yung lalaki sa iba sa inyo. Meron siyang crush popormahan niya to. Either nililigawan na niya o popormahan pa lang. Pero sasagutin siya Edi mas malaki ang chance kung nililigawan na ng lalaking to. Ang crush niya, kasi sasagutin na siya ngayong week. So, kung lalaki, king to 40 na siguro to. Ang edad 40. 40 pataas. O baka naman may manliligaw sa iba sa inyo kung babae. 40 pataas ang edad ng lalaki na manliligaw sa iba sa inyo. Kasi may Ace of Potion tayo dito Pero ibang case, sabi natin may iba sa inyo na gustong mabuntis. Kasi case to case basis naman, di ba? Lagi naman ganun. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, kung may iba sa inyo na gusto nga mabuntis, posible. Ngayong week, kung ang partner niya ay 40 pataas ang edad. Saka yung lalaki, sabihin natin, isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, o kung di man literal na ganun, alam nyo sa sarili nyo na siya ay leader. May confidence, aggressive, assertive, go-getter, dramatic, action-oriented, ano ba? Passionate. So, ganun. Doon lang siya tatama kung ang partner ay ganun, kung babae. Na Gemini ang tatamaan ng reading na to. Ano pa ba? Pag Ace of Potions, Six of Candles, the World. Wala na maisip. Punta na tayo dito. Well, sa case na to, asahan natin na yung iba sa inyo ay madaling maapektuhan ng mga tao
na nasa paligid nila. Sa mga posibleng desisyon, ganun eh. Parang may mga tao sa paligid ng iba sa inyo na makakaapekto sa magiging desisyon. Hindi kayo basta-basta makakapag-desisyon. Hindi kayo basta-basta makakagawa ng aksyon. Kasi may mga tao nga sa paligid nyo na parang controlling. Ganyan ang dating sa week na to. Pero ang weird, no? Meron tayong the phantom. Pero baliktad. Kasi ito parang phantom ay multo eh, di ba? So pag ganyan, usually may kinalaman siya sa intuition o psychic ability. Kaya alam baliktad. So, ibig sabihin, may mga red flags o warning signs na maaaring ini-ignore ng iba sa inyo o literal na hindi pinaniniwalaan. So, ibig sabihin, ginagabayan kayo ng spirit guides nyo, ancestors, this is loved ones. May sinesend sila na message sa iba sa inyo. Kaya lang nga, hindi nyo magawa yung idea. Kasi, isisend yan sa inyo through signs o thoughts. Hindi nyo maisagawa kasi nga may mga tao sa paligid ng iba sa inyo na kukontrolin ang bawat kilos nyo. So, pay attention sa red flags o warning signs. O pwede rin namang ibang case, pangalawang senaryo. Ito kasi para siyang mental problem in a way na maraming boses sa isip niya na para bang ang dating hindi niya makontrol. Hindi niya makontrol kasi isa na dyan sa mga boses na yan ay tao na nasa paligid niya o ng iba sa inyo. Kaya lang dun pa rin siya tatama sa unang senaryo. Paano pangalawang senaryo? Boses na hindi makontrol. Pero at the same time, sabihin natin intuition na lang to. Ayan yung intuition ng iba sa inyo. Sila yung spirit guides, ancestors, this is loved ones. Nagme-message sila sa iba sa inyo through thoughts. So, maraming thoughts. Iba-iba. Yun yung pangalawang senaryo na sana mapag sculpture balik.
Tungkol 'to sa yung isa sa diyan sa mga advice ng mga 'to, na may kailangan kayong iwasan at ang taong 'to ay toxic sa iba sa inyo. Kaya lang di niyo pinapaniwalaan nga 'tong mga boses sa isip niyo kasi psychic nga 'to. Eh, 'pag ganito naging logical, rational, so ayaw niyo paniwalaan pero parang gano'n din siya. Una, pangalawang senaryo. Anyways, basta ganyan yung dating. Kuha ko ng isa lang extra message o advice sa week na to change. The changes that you're going through are positive. Wow, ito maganda in a way na asahan natin ng improvement. May change. Pero for the better naman yun. So, ibig sabihin improvement to. Asahan ng improvement. Sa week na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. On now.